Barako dyan, talagang nanginig. Bakit? Kasi sinalubong na ni Kim Chiu ang Summer. Sabi niya, hello Summer. Sabi niya, tignan mo naman, So, sexy ni Kim. Two pieces siya talaga. Oo, nasa IG niya kahapon, di ba? Bonggang-bongga, Wow. di ba? Ayan. O anong sabihin na naman ayan mga kachika, yung gluta si TVC ni Kimi. Ayan yung nag-trending last week. Di ba yung ilang araw din wala si Kimi sa 8 Showtime dahil pinag-uusapan niya natin most probably nasa isang resort siya. Di ba? Beach resort. So yun pala to mga kachika, Glutacy pala yung TV commercial na shoot na ginagawa nila. So eto pala yun. So ayan yun mga kachika. So ayan, ang dami ring bashers dyan ni Kimi. Nabasa ko yung post na yan. Ang daming nanlalait kay Kimi. Kesyo ganito, kesyo ganon. Hindi daw bagay, edited. Dapat daw ganito, dapat daw... ang ganda-ganda nung endorsement ni Kimi dyan. Pinaglalait pa. Bonggang-bongga, di ba? Ayan. O anong sabihin na naman dyan ng mga baka pag nakita nila yung picture na yan, mag-init sila. Eme! Ang dami nga nagsabi mga kachika, ang daming nanlalait yan. Ang ganda-ganda ni Kimi sa picture pero pinaglalait ng mga basher. Nagtataka nga ako ano ba yung paningin ng mga bulag ba yun? Yan. Pero alam mo talaga, ito naman, bukas, Mother, siyempre magsisimula na yung serye nila sa Free TV, itong Daali with Kim Pao, di ba? Oh. Papalitan nila yung serye ni Coco Martin na Ipiges Batang Quiapo. So this time, yung time slot sila ang kumuha, sila na ba ang bagong primetime king and queen? Yes, sila na yun. Sabi ko nga mga kachika, actually hindi lang pala ako, lahat yan ang sinasabi. Yung mga pumupunta lang or yung mga nakakakuha lang ng first time slot sa prime time sa gabi. Okay, to be specific, yung time slot ng Batang Quiapo tsaka Probinsyano, yung may mga pinakamatataas na rating na show. Yun lang. So basically, kapag ikaw ay isa sa may pinakamatataas na rating na show, matik nasa iyo yung title na primetime king or queen. Parang si Queen Catherine. Queen Catherine. O diba? Ngayon mga kachika, si Coco, kaya siya umupo dyan ng pagkatagal-tagal because we called him the primetime king. Ngayon mga kachika, dahil si Coco Martin ay pansamantalang umalis dyan sa oras na yan dahil siyempre nagsushoot sila doon sa bago nilang show, si Gabo. Mga kachika, Daali ba yung pumalit dyan? Most likely, sila ngayon yung may hawak ng trono or titulo na primetime king and queen. Imagine, si Kimi sabi niya 10 years ago pa since umupo siya sa primetime slot. At ngayon, naulit yan, mga kachika, unang-una pa sila, di ba, sa listahan ng mga mapapanood gabi-gabi, Monday to Friday. Kaya nga achievement yan O yan, kagaya ni Marian and Ding Dong. Di ba, ngayon, itatapat nila yan, mga kachika, sa walang kalaban-laban, Encantadia. Sino doon? Si Imaw? Itatapat nila sa Daalibay. Di ba? Yung mga magic sa Encantadia. Ang layo. Sabi ko nga nakaraan, comparable yung Daalibay kung itatapat siya yung mga level din ng Batang Quiapo, Linlang, yung mga malalakas yung mga pangbigatin. Diba? Siguro yung show ni Marian tsaka ni Ding Dong yan, pwedeng ilaban yan. Pero Encantadia, puro mga Gen Z yung nandun, mga bata. Diba? Tapos kung meron mang mga medyo middle age doon, mga chika, hindi naman ganun kasikat na, diba? Mga guesting na lang. Wala namang kwenta yung palabas sa Kamuneng. Sa GMA kasi mga chika, medyo weird kasi sila Hindi sila marunong magbalasa ng artista. Di ba? Yung sa kanila parang lahat ng show nila doon after mga 1 month magpapalit, 2 months matatapos, 1 month tapos. Yung alam niyo mga chika, yung walang tumatagal na show,
Hindi nila pinatatagal kasi bago bumagsak yung show, yung rating ng show, chinuchugi ka agad nila. Kasi yung first 1 month to 2 months lang ng show, yung tumataas yung rating eh. After 3 months, 4 months, bumabagsak na. So, chinuchugi ka agad nila. Ang tumagal-tagal lang sa kanila, yung kay Ruro, yung long ba yun? Long. Yung buhaya. Yung yung kaibigan ni Ruro yung buhaya, Longlong, si Longlong. Teka lang alam mo pangalan nun? Longlong ba yun? Lolong. Yun, si Lolong. Yun yung tumagal-tagal, di ba? Lolong, yun, si Lolong. So, yun yung tumagal-tagal eh. Ayan. Magpapahinga si Coco Martin. So, mga Kimpaw, ano masasabi nyo? May kay ba ang Kimpaw na maging primetime king and queen? Ayan. Ikaw, Mother. Bakit hindi? After all, yan Paolo Abilino yan at saka Kim Chu yan. Diyos ko. Marami ang mga followers, marami ang mga kulto. Dito. Pansamantala lang po talaga sila dyan sa time slot yan kasi si Coco pa rin dyan, yung kanilang sigabo. Nag-iipon lang po ng episodes kaya medyo nade-delay muna yung serye nila Julia. Actually, feeling ko, since hindi naman ganong katagal yung The Alibay, correct nyo ako kung mali ako, since hindi naman ganon kahaba yung The Alibay, baka lang, Madam Jangdi baka patapos muna ni Coco yan. Diba? Bago nila i-completely air yung sigabo, baka patapos muna yung The Alibay. Siguro, in span of 2 months, tapos na yan eh. Kasi araw-araw naman yan eh. Diba? Dati kasi tumagal kasi every Friday lang yung episode. So this time, feeling ko lang, hindi naman siguro masyadong tatagal yan. And baka ipatapos mo na ni Coco Martin yan. Diba? Tsaka Madam Jangdi yan, buti nag-hello ka rito. Ayan. Yung kahapon may matatapos na sana tayo. Merong kang basher dito. Yan, si Feli Regondon, sinabihan ka, siniligaw dito sa channel natin. Si Jang Dibets Abilino daw, basher ng Kimpaw. Yun, so nakakatakot yung ganun. Di ko alam kung naninira ba yun or what. Pero inaccuse niya si Madam Jang rito na alam naman natin, supporter ng Kimpaw, sinabihan ng Feli Regondon na si Madam Jangdi daw basher. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yun. Kaaway ba ni Madam Jangdi yun or what? Ayan. Feeling ko till April lang din yung The Alibay eh. Yun nga po sana ang gusto ko rin mangyari kasi parang aabutin lang ata siya ng 28 episodes. Oo, hindi masyadong tatagal yung The Alibay kasi hindi naman siya ganun kahaba. Hindi tatagal. Ibig sabihin, hindi naman yung generic na hindi tatagal ang Kimpaw. Hindi, yung mismong show itself, talagang yung timeline niya and story, hindi ganun kahaba na parang Batang Quiapo. 'Di ba? So siguro ibabalato na ni Coco yan, 1 buwan or more siguro sa Kimpaw. O okay na yun doon. Hindi naman na siguro yan yung promote niya tapos papaalisin niya, pipitikin niya. Hindi naman siguro. I don't think Coco can do that. Ayan. Ang pangit naman ng kunin OA ni Coco ang time slot yun. Tama si Kitty Bells. Hindi niya kukunin yan. Ipinromote niya nga eh. Tapos out of nowhere, nakaipon sila ng episode, pipitikin. Maraming mangbabash kay Coco dyan. Hindi ito tolerate yan ng Kimpaw community. Ano yun? Parang kung baga sa pagkain, pinatikim mo lang ng 1 kutsara tapos kukunin mo yung plato. 'Di ba? Yung plato ng pagkain. So, I don't think na gagawin ni Coco 'yun. 'Yun. So, si Janine parang nakasindi ng kandila, walang ka-eme-eme, nakaka-board, hindi si ni Pau. So, ito. Di kausap niyo lang si Leray pa, Sir Don. Adik yan ang bash kay Kimpaw. Tapusin mo na nila yung Kimpaw series kasi hindi naman maganda yung iuurong nila. Hindi maganda, hindi ethical, and hindi logical. Alam niyo kung bakit, mga chika, ganito yan eh. Hindi
unethical. First of all, kilala naman natin si Coco Martin bilang isang professional na artista. Professional yan eh. Hindi makikilala si Coco Martin dahil lang magaling siyang umarte. Trust me. Hindi sisikat ng ganyan si Coco Martin kung magaling lang siyang umarte. Sumikat siya ng ganyan, minahal siya ng mga tao, minahal siya ng kanyang mga fellow actor and actresses sa Batang Quiapo, tsaka probinsyano, dahil professional siya. Merong siyang tinatawag na ethics. Diba? So, unethical, ibig sabihin, makakasakit ka. Diba? And hindi siya logical. Bakit? Kasi mga kachika, pwede mag-cause yan ng fans war. Yung fans ng Batang Quiapo at fans ng Kim Pao, magsasabong yan. Sasabihin natin mga Kim Pao fans, Coco, ilang episode na lang, 5 episodes na lang yung The Alibay, pinitik mo pa, pinalis mo pa sa time slot na yan. And then yung mga fans naman ng Batang Quiapo, tama lang kasi gusto namin Batang Quiapo yung mauuna. Maglalaban-laban yan. So, magkokos ng commotion, magkokos ng distress. Hindi lang mga chika sa mga fans, pero pati kay Coco, tsaka sa Kim Pao. Sabi nga ni Coco, di ba, mga kapatid niya tinatrato niyang kapatid si Kimi tsaka si Paolo. So, as a brother, an eldest brother, hindi niya gagawin yun doon sa mas nakababatan niyang kapatid. Di ba? Ano yung professional lang. O, ayan. Madam Jang, di ko nga kilala yung Feli Regondo na yun eh. Grabe naman yun, kilala niya ba ako? Naku, Madam Jang, wrong spelling pa nga yung pangalan mo kahapon eh. Ano ka dyan? Observe mo yan, baka ini-stalk ka dyan ha. Ayan, may new vlog po si Kimi na 8 p.m. Let's watch, okay? Yes, manonood po tayo. Ayan, so yes, sila ang primetime king and queen Linlang days. Ayan, so tuloy natin to. True, di ba? At saka alam mo siyempre, di ba? Pero kaya di ba tabi muna Coco, ganon? Pwede ba yon? May kanya-kanya naman silang edisyon. So, nauubay muna tayo kay Coco, pahinga muna saglit. Ay, ganyan. Sila muna. Oo, pero muntik lang siya pa rin friendship ha. Pero ngayon talaga, Kim Pao muna, ganon. Kim Pao muna. Ayan. Moment nila this time. Abangan. Madam Jang, binlock ko na yon. Si Feli Regondon, binlock ko na sa channel natin. Ninyo ha, bukas na magsisimula mga kakimpaw. Ayan. Bukas Eto na. Mother. Go! Tayo sa ating segment na Showbiz Undercover. Yon, bukas na mga chika. Of course, wag niyong kakalimutan. Ito ay isang karaniwang halimbawa ng basher culture o online negativity kung saan ang ilang tao ay nagko-comment ng puro kritisismo o puot kahit walang konkretong dahilan. Ang dahilan kadalasan ay popularity at visibility, mas sikat, mas madaling targetin. Group mentality, kapag may nag-comment na negatibo, madali itong dumami. Projection ng sariling frustration, ang ibang tao, sa halip na harapin ang sariling problema, naglalabas sa celebrity. Algorithm reinforcement, ang social media platforms minsan ay nagpapakita ng content na maraming reactions kahit negative. Sa madaling salita, kahit walang ginawa, hindi ibig sabihin ay mawawala ang bashers. Pero magandang tandaan, ang pinakamahalaga ay kung paano nila hinaharap ang negativity at pinipili nilang mag-focus sa positive support nila. Hindi ako nakakita ng isang opisyal at bagong balita ngayon mismo na nagsasabing may ginawang bagay sina Kim Chiu at Paolo Abilino na dahilan ng bashers kahit wala silang ginawa. Yung ganitong eksaktong pahayag ay tila opinyon o reaksyon ng mga netizens sa social media at hindi isang verified news article. Tingnan natin ang konteksto batay sa mga umiiral na balita at posts. Ano ang totoo batay sa balita? Maraming fans at netizens ang madalas nag-uunahan sa usapan tungkol kina Kim Chiu at Paolo, lalo na sa love team nila at sa mga proyektong magkakasama sila tulad ng pelikula o serye. May ilang lumalabas na post o claim sa social media na pinagtatalunan o pinupuna ang mga kilos nila doon. Pero ito hindi opisyal na balita at kadalasan ay reaksyon ng mga netizens lang at minsan ay walang malinaw na katibayan. Sa mga tunay na balita, may mga updates tungkol sa career at personal challenges ni Kim, halimbawa ay legal na usapin sa pamilya niya, pero walang pahayag na nauugnay sa bashers base sa walang inawa nilang mali.
Kaya kung ang sinasabi mo ay ang feeling ng iba na puro bashers ang nababalita o nagko-comment kahit wala silang mali, iyon ay opinyon at reaksyon ng mga social media users, hindi isang verified na pangyayari o seryosong balita. Ano ang maaaring totoo? Mga artista, lalo na sina Kim Chiu at Paulo Abilino, madalas nakakaranas ng negativity online dahil sa pagiging public figures nila. Hindi dahil may mali silang nagawa, kundi dahil maraming tao ang nagko-comment ng sobra, lalo na sa social media. Ito ay isang pangkalahatang phenomenon sa showbiz online world. Ang pinakamatinding take sa balitang ito ay nagpapakita ng isang reality sa social media at celebrity culture. Ang pagiging sikat ay hindi laging synonymous sa respeto o positibong feedback. Kahit sina Kim Chiu at Paulo Abilino na parehong kilala at respetadong artista sa industriya ng showbiz, ay nakakaranas ng walang katuturan ng bashers. Ang ganitong pangyayari ay hindi tungkol sa kung may nagawa silang mali, kundi tungkol sa dynamics ng online behavior, kung paano ang anonymity at distansya ng internet ay nagpapalakas ng negatibong komento. Ang problema dito ay mas malalim kaysa sa simpleng pag-criticize ng fans o haters. May aspeto ng mob mentality kung saan kapag may isang negatibong komento, parang nagkakaroon ng domino effect. Dagdag pa rito, ang mga social media algorithms ay kadalasang nagpapakita ng content na maraming interaction kahit negative. Kaya mas lumalakas ang visibility ng bashers kumpara sa mga totoong supporters. Sa personal at professional na perspective, mahalagang tandaan na ang sitwasyong ito ay hindi indikasyon ng kakulangan sa karakter o galing ng mga artista. Bagkus, ito ay patunayan na ang modernong showbiz ay hindi lang tungkol sa talento at trabaho, kundi pati na rin sa resilience sa digital environment. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang bilang ng bashers, kundi kung paano nila hinaharap ang sitwasyon, kung pinipili nilang mag-focus sa mga supportive fans at magpatuloy sa kanilang craft. Sa huli, ang sitwasyon ni na Kim Chiu at Paulo Abilino ay isang paalala sa lahat na sa mundo ng social media, ang mga negatibong komento ay hindi laging makakabawas sa halaga ng isang tao o sa kanilang accomplishments. Sa halip, ito ay isang test ng emotional intelligence, patience at kakayahang manatiling grounded kahit sa harap ng walang humhintong kritisismo. Bukod sa pangunahing issue ng bashers, may ilang bagay pa na pwede nating idagdag para mas malinaw ang konteksto sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Abilino. Number 1. Ang epekto ng public perception. Hindi lang basta bashers ang problema. Ang ganitong negatibong komento ay pwede ring makaapekto sa mental health ng artista. Sa maraming pagkakataon, kahit alam ng mga artista na normal sa showbiz ang kritisismo, ang paulit-ulit na negativity ay nakakapagod at nakakastress. Ito rin ay nagpapakita na social media visibility ay may kaakibat na responsibilidad, hindi lang sa mga nagpo-post, pati na rin sa mga nagre-react at nagko-comment. Number 2. Ang kahalagahan ng fan support. Isa sa pinakamahalagang elemento sa ganitong sitwasyon ay ang loyal fanbase. Kahit maraming bashers, ang positibong suporta mula sa fans ay nagbibigay ng balanse. Para kina Kim Chiu at Paulo, ang mga fans na patuloy na nagpro-promote ng kanilang projects at nagbibigay ng encouragement ay parang shield against negativity. Number 3. Ang epekto sa career. Minsan, kahit walang ginawa, ang bashers ay pwedeng magpalit ng narrative sa media. May mga pagkakataon na ang overexposure sa social media criticism ay nagiging distraction sa career goals, lalo na sa pagpili ng roles o projects. Gayunman, parehong sina Kim Chiu at Paulo ay may matibay na track record, kaya ang kanilang professionalism at talento ang nagpapatunay na hindi basta-basta matitinag ng bashers. Number 4, paalala sa social media users. Ang balitang ito ay magandang pagkakataon para tuklasin ang epekto ng online behavior. Ang simpleng negative comment ay pwedeng magpalala ng sitwasyon, kaya dapat maging mindful tayo sa mga binabato nating salita sa internet. Sa madaling sabi, bukod sa bashers, ang balita ay nagsisilbing paalala ng mga real-world dynamics ng showbiz at social media. Hindi lahat ng visibility ay positibo. Mental health at support system ay mahalaga. Kritisismo ay natural, pero resilience at professionalism ang sukatan ng tunay na lakas. Number 1. Matagal nang kilala bilang public figures. Pareho silang aktibo sa showbiz mang loob ng maraming taon.
Natural lang na may mga fans at critics, pero dati ay mostly professional reviews at fan reactions. Number 2, pag-usbong ng bashers culture online. Habang lumalaki ang social media presence nila, lumitaw ang paulit-ulit na negative comments kahit walang konkretong dahilan. Minsan kahit simpleng project update o photo post ay nagiging sanhi ng debate at bashers reaction. Number 3, mga reaksyon ng media at netizens. Media reports at social media posts kadalasan nagre-report sa trending topics at dito napapansin ang overrepresentation ng bashers kaysa sa mga supportive fans. Ang public perception minsan ay nagiging skewed lalo na kung viral ang negative post. Number 4, impact sa mental health at career. Ang ganitong negatibong exposure ay pwedeng makaapekto sa stress level at focus ng artista. Gayunman, parehong sina Kim Chiu at Paulo ay kilala sa professionalism, kaya hindi ito nakakaapekto ng malaki sa kanilang career trajectory. Number 5, fan support bilang balanse. Loyal fans ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling matibay ang kanilang public image. Ang positibong comments, fan projects at support campaigns ay nagsisilbing shield against negativity. Number 6, pagkatuto at takeaway. Ang sitwasyon ay paalala sa lahat na ang online behavior ay may epekto sa ibang tao. Para sa mga artista, resilience, focus at professionalism ang susi sa pagharap sa bashers. Para sa publiko, mindfulness sa comments ay mahalaga para maiwasan ang pagpalala ng negativity.